Welcome to Donmar TV News Channel. Si Vice President Leni Robredo ang tatanungin. Isa raw massacre ang sabayang pagsisilbi ng search warrants ng pulisya sa Calabarzon kung saan siyam katao ang napatay. Ang Anyay Massacre, iniugnay niya sa shoot-to-kill order ni Pangulong Duterte laban sa mga komunista. Nanawagan ng Vice Presidente ng malinis at malayang investigasyon para mapanagot ang mga sangkot. Tinawag pa ni Robredo na isang murderous regime o rehimeng mahilig pumatay ang kasalukuyang administrasyon. Nauna nang sinabi ng ilang opisyal ng gobyerno na walang kaugnayan ang shoot-to-kill order ng Pangulo sa mga namatay sa Calabarzon. Sabi pa ni Presidential Spokesperson Harry Roque, testigo raw ba si Robredo na nakakita sa nangyari? Kung personal na nakita ni Vice President yung pangyayari, abay magbigay siya ng ebidensya. Kasi ang pananalita niya parang nakita ng dalawa niyang mata kung ano nangyari doon sa mga patayan na yon. No? Pag hindi siya nagbigay ng ebidensya, kasalanan din po yan. Baka siyang makasuhan. No? Pero maging ang Office of the UN High Commissioner for Human Rights, nababahala sa nangyari. We are appalled by the apparently arbitrary killing of 9 activists in simultaneous police-military operations in Batangas, Cavite, Laguna, and Rizal provinces surrounding the Metro Manila area in the Philippines in the early hours of Sunday morning. Nangangamba ang OHCHR na ang mga ganitong patayan ay nagpapakita ng pagdami at pagtindi ng karahasan at pagbansag na komunista sa mga nagtatanggol sa mga karapatang pantao. We are deeply worried that these latest killings indicate an escalation in violence, intimidation, and harassment and red tagging of human rights defenders. There is a history of human rights advocates being red-tagged or being accused of being fronts for the armed wing of the Communist Party in the Philippines. Ang Philippine Mission naman sa United Nations sa Geneva, Switzerland, nagulat na may paghuhusga na ang OHCHR nang wala naman daw alam sa nangyari. Sabi ng Philippine Mission sa Geneva, lehitimo ang operasyon ng pulisya laban sa mga pinaniniwalaang may mga armas at pampasabog. Sabi rin ng DOJ, kahit sino, dapat may sapat na impormasyon bago humusga. Ayon naman sa grupong Human Rights Watch, panahon na para umaksyon ng mga bansang kasapi ng United Nations para mahinto na ang sinabi nitong lumalalang sitwasyon sa karapatang pantao sa Pilipinas, gaya halimbawa raw ng pagpapadala ng Rapid Response Unit para mag-imbestiga. Kung maalala, noong nakaraang linggo ay pinag-utos ang Pangulo sa mga sundalo na patayin ang mga armadong komunistang rebelde. Mababatid na 2 araw matapos ang utos ng Pangulo, 9 na aktivistang napatay sa magkakahiwalay na operasyon sa Calabarzon. Kinundinan naman ni Albay Representative Ed Selagman ang pagdepensa ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa kill statement ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi kasi ng Senador na hyperbolic lamang ang pahayag ng Pangulo matapos sabihan ng Presidente mga pulis at sundalo na patayin ang makakaengkwentro mga komunistang rebelde. Pero ayon kay Lagman, walang puwang ang disastrous hyperbole kapag karapatan na at kapayapaan ng mga tao na kasalalay. Higit pa ng kongresista hanggang ngayon, hindi binabawi ng Pangulo ang kanyang kautusan. Anya, tanging ang mga apologies lamang ng punong hekutibo ang nagja-justify na mapanganib na pahayag ng Pangulo. Dagdag pa ni Lagman, ang deadly directive ng Pangulo ay nagresulta ng magkakasunod na extrajudicial killings sa 9 na aktivista sa Calabarzon region na hindi naman mga armado. Mapabatid na sinabi ni De La Rosa na hindi mag-i-issue ng kahit anong illegal na kautusan ng Pangulo dahil abogado ito. Alright, sir. Sir, last night po na-meet niyo po si Pangulo, did he say anything about the death of the 9 activists upon possibly reading the briefer? Did he find this alarming? Wala po siyang nasabi kasi yan po ay iniimbestigahan pa ngayon ng ating mga otoridad. Mm-hmm. Sir, but by any chance, does Malacanang think or does the palace ever realize that the law enforcers on the ground may have interpreted the president's directive wrongly or differently? Or was there a problem? Do you think there was a problem in messaging or could it be in the interpretation? And at this point po ba merong efforts to clarify the order or the president's directive? Wala naman pong misinterpretation dyan dahil ako, nung ako'y nasa UP pa, halos araw-araw na kami nagle-lecture sa kapulisan tungkol sa international humanitarian law na kinakailangan kapag merong labanan,
Kung ito ay engkwentro sa panig ng pulis ng NPA, dapat tatargetin lang ang mga mandirigma. Pero kung hindi naman po ito engkwentro sa panig ng pulis at ng mga armadong mga personalidad, kinakailangan sundin ang ating batas na revised penal code at saka ang batas sa karapatang pantao, no? Na kinakailangan merong necessity at merong proportionality. Ang mga binitawang salita ngayon ng mga opisyalis ng PNP ay nagsasabi na nagkaroon ng banta sa mga buhay ng mga taong nagsuserve ng search warrant, kaya nagkaroon po ng putukan. Pero malalaman po natin ang katotohanan matapos po ang investigasyon. Comment lang po sa sinabi ni Vice President Leni Robredo na massacre daw ang nangyari sa Calabarzon raids at hinihikayat ang publiko na huwag matakot sa tinawag niyang murderous regime. Tanong naman po ni Lanes Capanti, would that be an accurate description po? Unang-una, kung personal na nakita ni Vice President yung pangyayari, abay magbigay siya ng ebidensya. Kasi ang pananalita niya, parang nakita ng dalawa niyang mata kung ano nangyari doon sa mga patayan na yon, no? Pag hindi siya nagbigay ng ebidensya, kasalanan din po yan, baka siyang makasuhan. No? So kung talagang siya ay eyewitness, sige po, ibigay niya ang ebidensya. Pero kung hindi niya nakita ang pangyayari, gaya ng presidente at gaya ng sambayan ng Pilipino, mag-antay ng resulta ng investigasyon. Dahil, naku, abogado pa naman po tayo pare-pareho, no? It's an issue of fact at kapag merong krimen na nangyari, talaga naman po ang unang ebidensya na i-offer natin sa hukuman kung merong kasong maisasampa ay yung investigation report ng ating kapulisan. So kung ano man ang conclusion ni Vice President Robredo, kung wala siya doon sa mga pangyayaring yon, as usual, laging mali ang ating Vice President. Good afternoon, News Express. Sir, this incident with the killing of 9 activists, is this the first time that a case like this has been turned over to your office, or may similar instances po ba na nangyaring ganito? Would you say that this is an isolated case with at least yung overview or profile ng mga cases na nakarating po sa inyo? Oh, meron na namang mga dati, Trisha, no? Like kamukha no sinabi ko kanina, no, kamukha yung kaso kay Mr. Echanis tsaka kay Sara Alvarez, ano, yung similar cases, ano. So meron namang mga na-refer na ganyang mga kaso, but yun nga, initially before yung AO35 mechanism kicks in, ano, there has to be an initial determination first whether or not in fact ay covered yan nung Administrative Order number 35. No? So it's siguro, di ko naman masasabi that it's the first time. It is not. From recent memory, no, from my review of the records, ano, hindi naman, Tricia. This is not the first time. Mm-hmm. Sir, without preempting the results of the preliminary investigation and with the evidence on hand, do you think you have a clear circumstances concerning the death of these 9 activists at this point? Sa ngayon, hindi pa, no? Kasi ang aming initial assessment naman, Trisha, is really for purposes of determining whether or not this particular incident can be covered by Administrative Order number 35, no? And also with regard to the circumstances, kung anong tunay na nangyari, ba't nagkaganon, no? And these are things, no? Ito yung mga bagay na kailangan tignan, no? Nung ating mga special investigation teams as soon as it is determined na tama nga, this may be a case of extrajudicial killing involving persons who are members of cause-oriented groups, na ganyan. No? So, titignan lahat yan. So, sa ngayon, hindi pa kami makakapagbigay talaga ng initial assessment kung ano nga ang tunay na nangyari dito sa siyam na ito. So, kumbaga, sir, the determination of EGK or cases related to such, medyo matagal po talaga yung proseso. Tama po ba? Ay oo, medyo matagal yan. Tsaka titignan natin siyempre. Alam mo kadalasan, ito nabanggit na ni Secretary ito. No? Siguro kadalasan kasi ang nagiging problema namin sa AO35 ay yung talagang yung kawalan ng testigo, no? Or sometimes talagang wala, or sometimes the unwillingness, no? The lack of willingness to testify or to
participate or to assist in the investigation of an incident. So yun talaga yun. These are issues that we need to look into, and we need to make sure na kumpleto ang ebidensya before we make any recommendations.